Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Ngayon po mga lolo at lola, sa araw po na ito ay meron po akong daladalang magandang balita. Dahil sa June 25, 2025 ay may magaganap po na payout para po sa inyo. Sino-sino nga lang ba ang mga kukuha ng pensyong ito? Ang makakuha po ng pensyong ito ay ang mga qualified senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At sa araw po na ito, ang objectives po ng video kong ito ay malalaman ninyo ang mga lugar kung saan may magaganap na pension release. Anong oras nga ba magaganap ang inyong pension release at saan po ba magaganap ang inyong payout? Dagdag na riyan ang mga dagdag kalaman na dapat ninyong malaman at ang mga requirements na dapat ninyong i-ready. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, June 25, 2025. Alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang mga pension release, updates, at iba pang mga dapat mong malaman patungkol sa mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na maging updated sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay nako, i-bell notification mo na. At ngayon, hindi na natin bitinin pa ang ating mga senior citizens na mapakinggan ang balitang ito. Kaya, ano pang ginagawa mo? Gina! Ang una sa ating listahan na may magaganap na payout ay ang Barangay Luz sa Cebu City. Ang oras po ng inyong payout, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At pupunta po kayo sa Barangay Tinago Covered Court. Ang pangalawa sa ating listahan ay nanatiling sa Cebu City pa rin sa Barangay Pamutan at ang oras po ng inyong payout ay alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at pupunta po kayo sa Neneng Compound Gym Barangay Tisa. Dadako naman tayo sa pangatlo nating lugar na magpipayout sa Social Pension for Indigent Pensioners sa June 25, 2025 ay ang lugar ng Malaybalay City sa Bukidnon. Ang oras po ng inyong payout alas 8 ng umaga at pupunta po kayo sa Barangay Simaya Covered Court, Malaybalay City. Paalala po sa lahat ng mga senior citizens sa Lapinigan dahil po may magaganap po na payout sa June 25, 2025 alas 8 ng umaga at pupunta po kayo sa Barangay Covered Court, Barangay Lapinigan. Pupunta naman tayo sa pang-apat natin na lugar na ating pag-uusapan ay ang lugar ng Isabela City sa Basilan dahil po may magaganap po na payout magaganap po ito sa Multipurpose Hall of Kapatagan Grande sa alas 8 po ng umaga. Sa Bonbon Gym, meron po magaganap na quarter financial assistance distribution sa June 25, 2025 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Attention po sa lahat ng mga senior citizens. Meron po magaganap na payout po sa June 25, 2025 sa Tap Tap Gym alas 8 po ng umaga. Meron ding magaganap na payout sa Barangay Asungot sa June 25, 2025. Ang venue po ay nasa Asungot Gym at morning po magaganap po ang inyong payout. Pupunta tayo sa Barangay Pungol, Sibugay. Dahil sa June 25, 2025, may magaganap po na payout alas 10 ng umaga sa Barangay Bonbon Gymnasium. Sa lalawigan ng Ifugao sa bayan ng Lamut, meron po mga barangay na magpipayout sa Barangay Hapid alas 8:30 hanggang alas 10:30 ng umaga sa Barangay Hall. Sa Barangay Sanafe, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Hall pa rin magaganap. Ngayon ay dadako tayo sa Cotabato City. Sa June 25, 2025, ito yung mga barangay na magpipayout.
Ang oras po ng inyong payout, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Barangay Kalanganan Mother na may 868 na pensioners. Sa San Roque Chapel po magaganap ang inyong payout. Sa Poblasyon 9, magaganap po ang inyong payout alas 8 hanggang alas 12 na tanghali. Sa Poblasyon 9, Madrasa na may 182 pensioners. Sa Poblasyon Mother na may 607 pensioners, sa Barangay Hall magaganap. Sa Poblasyon 7 na may 527 sa Dato Siang Elementary School. Sa Barangay Rosary Heights 1 na may 147, sa Barangay Hall po magaganap ang inyong payout. Sa Barangay Rosary Heights 2 na may 184 pensioners sa under flyover. Sa Rosary Heights 3 na may 379 pensioners, sa Barangay Hall po magaganap ang inyong payout. Sa Rosary Heights 4 na may 150 pensioners sa New Barangay Hall. Sa Rosary Heights 5 na may 210 pensioners sa Senior Citizens Model Center. Sa Rosary Heights 12 na may 100 pensioners, sa Barangay Hall po magaganap ang inyong pong payout. Sa Barangay Kalunasan, meron po magaganap po na payout sa June 25, 2025. Sa Barangay Guadalupe Gymnasium po magaganap ang inyong payout alas 8 hanggang alas 11 ng tanghali. Umaga. May magaganap po na payout sa June 25, 2025 sa Barangay Labungon alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Ngayon naman ay babalik tayo sa Cebu, sa Ginatilan, sa Barangay Mangaco. Ito po yung official statement. Paalala po sa lahat ng mga taga-Barangay Mangaco, meron po magaganap na payout sa mga senior citizens sa June 25, 2025, alas 10 ng umaga at pupunta po kayo sa Mangaco Covered Court. May magaganap po na payout sa Barangay Magdaguok at pupunta po kayo sa Barangay Magdaguok Covered Court simula alauna ng hapon hanggang alas 4 po ng hapon. Sa Barangay Busay, may magaganap po na payout alas 9 po ng umaga sa Barangay Hall po. Sa Barangay Guadalupe, Cebu, meron po magaganap na payout at ito po yung official statement. Sabi dito, ang oras po ng payout alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Sa lugar po ng Calbayog, sa June 25, 2025, sa Rectangle City Hall Compound ng payout venue, ang inyo pong mga barangay na mapipayout ay Barangay Upper Happy Valley 7 Hills, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, ito po yung mga barangay na magpipayout. Barangay Patong, Barangay Hibatang, Barangay Bagong Lipunan, Barangay Palanogan, Barangay Esperanza, Barangay Languyon, Barangay San Jose, Barangay Villahermosa, Barangay Osmeña, Barangay La Paz, at Barangay Alibaba. Sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, ang mapipayout na mga barangay ay Barangay Migara, Barangay Giragaan, Barangay Panunungon, Barangay Victory, Barangay Tabawan, Barangay Ginbaoyan Norte, Barangay Ginbaoyan Sur, Barangay Tapae, Barangay Rojas 1. Sa alas 11 hanggang 12 ng tanghali, Barangay Saputan, Barangay Himautan, Barangay Look, Barangay Maysalong, Barangay Gabay, Barangay Ginon at Barangay Maybog. Sa launa hanggang alas 2 ng hapon, ang Barangay Carmen, Barangay Kapuokan, Barangay Obrero, Barangay Dagum, Barangay Payahan, Barangay Niaga, Barangay Kagbanakyakaw, Barangay Naga. Sa alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Barangay West Awang, East Awang, Barangay Central, Barangay Rawis, Barangay Kerayman, Barangay Bagakay, Barangay Kugon. Sa alas 3 hanggang alas 5 ng hapon, Barangay Balud, Barangay Agit Itan, Barangay Hamorayawon, Barangay Rizal 1 at Barangay Kagboborak. Sa June 25, 2025, alas 8 ng umaga, meron pong magaganap na Social Pension Financial Assistance Distribution sa Neneng Gym sa Tisa, Cebu City. Sa Sawang Calero Senior Citizens, meron pong magaganap po na payout sa San Nicolas Proper Gym alas 8 po ng umaga.
Sa Kugon Pardo Gymnasium, may magaganap po na payout sa June 25, 2025. Ang oras po alas 10 hanggang alas 3 ng hapon sa Basak San Nicolas, Inawayan, Kinasangan. Sa Tap Tap Gym, meron po magaganap po na payout sa June 25, 2025, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Sa Barangay Tejero, ang huli nating lugar na may magaganap na payout. Ito po yung kumpletong statement. Sabi dito, magandang araw po Teheronians, para po sa mga senior citizens sa Barangay Tejeros. Meron po magaganap na payout sa June 25, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At yun po ang kumpletong detalye sa magaganap na payout sa June 25, 2025 at nasanay nalaman ninyo ang mga lugar na magpe-payout. At sa mga nagtatanong kung bakit hindi pa kasali ang kanilang mga barangay dyan, dahil po mayroong mga barangay na traditional po ang kanilang pamaraan, pinopost po nila doon sa kanilang barangay. At kayo naman po mismo ang pupunta para i-double check kung ano yung status, kasali pa ba, or ano yung ganap patungkol sa inyo pong social pension. And ngayon, para malaman po ninyo ang mga requirements, akin pong ipapaalam lahat-lahat. Senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram.
Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala, para po maiwas tayo sa mpox or monkeypox, kinakailangan po tayo magsuot ng face mask during po sa ating pagkuha ng payout, at kinakailangan po na magdala po ng sariling alcohol at maging safety po tayo para po hindi po maapektuhan ang ating mga health. Dahil alam ko mga senior citizens ay kinakailangan po ng tulong. So, ang alam kong naibigay ko na ng tama ang mga impormasyon na dapat mong malaman patungkol po sa ating content kayong araw. Ako po si Ruel Melisotano. Maraming salamat, at dagdag na rin pala, kinakailangan na maging may nahon po sa payout. At ako po ito si Ruel Melisotano. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye!